Tahimik ang unit nila sa Fort Bonifacio. Mula sa kisame hanggang sa marmol na sahig, lahat ay perpekto. Ang kulay ng kurtina, ang pagkakaayos ng mga frames sa dingding, at ang mamahaling aroma diffuser na amoy lavender. Ang perpektong bahay para sa perpektong mag-asawa. Oh, yun ang gusto ni Marga na paniwalaan. Nakatayo siya sa harap ng salamin. Inaayos ang blouse na beige at ang pearl earrings na regalo ni Paolo noong anniversary nila. 7 taon na silang kasal at kahit madalas silang parehong abala, lagi niyang sinisiguro na hindi mawawala ang imahe nila bilang power couple. Siya ang marketing director ng Haven Advertising. Si Paolo ang magaling na architect na may reputasyon sa mga luxury projects. Hon, alis na ako ah. Sabi ni Paolo bitbit ang laptop bag habang nakatingin sa relo. Early meeting ulit? Tanong ni Marga. Hindi inaalis ang tingin sa salamin. Yeah. May client sa Makati. Baka mag-overtime ako mamaya. Don't wait up, okay? Nakangiti si Paolo, pero hindi nakarating sa mata niya ang ngiti. Napansin niya ni Marga, pero umiti rin siya pabalik. Sige, drive safe. Lumapit ito at tumalik sa pisngi niya. Isang mabilis at formal na halik at parang routine. Nang makalabas ito, nanatiling tahimik si Marga. Ilang segundo siya nakatingin sa pinto bago marahang huminga. You're imagining things again, Marga. Ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya matanggal ang kakaibang pakiramdam. Pagsapit ng gabi, nag-iisa siya sa sala. Naka-cross leg sa sofa, hawak ang laptop habang pinapanood ang bagong ad proposal ng team niya. Sa gitna ng presentation slides, narinig niya ang pamilyar na tunog ng messenger. Nanggaling yan sa laptop ni Paolo na naiwan sa center table. Siguro client. Bulong niya pero ang curiosity ay kumistot sa loob niya. Saglit siyang nagdalawang isip. Hindi siya ganong klaseng asawa, hindi snooper. Pero sa pagkakataong iyon, umira lang kuryosidad niya. Marahan niyang binuksan ang laptop, walang password. Lumabas agad ang screen ng messenger at doon niya nakita ang thread. Nanlamig si Marga. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Wala siyang marinig kundi tibok ng sariling puso. Inilapat niya ang palad sa bibig at pinipigilan ng panginginig. Oh my God! Tumayo siya at naglahad paikot sa sala. Hindi niya alam kung iiyak, sisigaw, o tatawa sa irony. Si Paolo. Na lagi niyang pinagtatanggol sa harap ng mga kaibigan. Si Paolo. Na laging sinasabi, di ako tulad ng ibang lalaki, Marga. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ng best friend niya si Karen de la Cruz. Bes, I think niloloko ako ng asawa ko. Diretsong bungad niya habang nanginginig ang boses. Hala, paano mo nasabi? Nakita ko sa laptop niya. May ka-chat na may heart sa pangalan. Ibang account ang ginamit niya. Mga message nila, alam mo na. Sure ka ba dyan? Account ba talaga ni Paolo yan o baka ibang account yan? Baka may nakigamit. Pinindot niya ang settings at 2 account lamang ang naroon. Ang page ni Paolo at isang account na sa tingin niya'y dummy. Pinindot niya ang media at doon sumalubong sa kanya mukha ng asawa na may kasamang babae sa bawat pictures. It's a dummy account, Bes. They have pictures. They even set a meeting. God! Puntahan na natin agad. Apuradong saad ng kaibigan. Ilang sandali pa nasa loob na sila ng kotse ni Karen. Nakaparada sa tapat na isang classy restaurant sa BGC. Mula sa loob tanaw nila ang glass wall kung saan may ilang couples nang kumakain. Sure ka dito? Tanong ni Karen habang nakasubaybay sa bawat dumadaan. Ang fancy ha? Oo, same hotel daw sa message. Nag-check ako sa booking app. May reservation siya dito for dinner. Girl, kung di mo asawa yung lalabas dyan, baka tayo mapahiya. Hindi na siya sumagot pa. Nanginginig ang tuhod niya sa kaba. Lumabas si Paolo. Nakaputing polo. May dalang maliit na paper bag. Sinundan agad ito ng tingin ni Marga. At ilang segundo lang, lumabas sa restaurant ang isa pang tao. Isang lalaki. Hindi ito ordinaryong lalaki. Matangkad, may makinis na balat, maayos ang buhok, naka-fitted blazer, at may bahid ng pabango kahit nasa labas pa sila.
Nang magtagpo ang mata nila ni Paolo, ngumiti ito at lumapit. Natigilan si Marga. Karen, seryoso ba to? Lalaki yung katagpo niya, oh. Baka meeting talaga at yung nasa convo baka napaagalan tayo. Napatakip ng bibig si Karen at nanlalaki ang mga mata. Girl, wala ka bang alam tungkol sa mga LGBTQ? Oh, ano naman meron dun? Lula siya patungkol sa bagay na yon. Alam mong allergic ako sa kanila, hindi ko sila magets. Best baka hindi naman talaga babae yung kabit ng asawa mo. Baka lang naman isang lalaki din. Taas kilay niyang tinitigan si Karen. Kapag kaway natawa, seryoso ka? Hindi ko nga nakita na ikipagkaibigan ng bakla yung asawa ko. O baka naman in denial ka lang. Gusto mo hire tayo ng private investigator? Hindi, umuwi na tayo. This is wrong. Pero bago pa niya mapaandar ang kotse, nahagip ng mata niya ang asawa na humalik sa pisngi ng kapwa lalaki. Oh my God! Bulalas niya. Anak ng kalabaw, sabi na eh! Saad naman ni Karen. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan, pero agad siyang pinigilan ni Karen. Sandali nga babae, huwag kang mag-iskandalo dito. Best nakakapangit yan ang image. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan na lang sila maglaplapan? Mga dugyot sila, nakakadiri, nakakabastos. Hindi niya may paliwanag ang nararamdaman sa sandaling yon, na para bang nanlamig ang buo niyang katawan dahil sa pandidiri, habang nag-iinit ang kanyang mukha sa galit. Kausapin mo, mag-usap kayo pero wag dito. Suhestyon ni Karen. Umuwi muna tayo, doon mo na lang siya hintayin. Ito na rin mismo ang nagmaneho ng kotse pauwi sa bahay. Maagang nagising si Marga kinabukasan. Hindi dahil sa inspirasyon kundi sa kape at galit. Nasa isip pa rin niya ang eksenang nakita kahapon. Lalo pang dumagdag sa galit niya ang hindi pag-uwi ni Paolo. Habang nag-aayos sa harap ng salamin, napatingin siya sa sarili. Look at you, Marga. MBA graduate, marketing director, loyal wife. Tapos, niloko ng lalaking may eyeliner. Congratulations, girl! Pang MMK ka. Pumasok si Karen na may dalang iced coffee at iPad. Best confirmed! Yung lalaking kasama ni Paolo kagabi. May pangalang lumabas sa tagya sa post, Kian Cruz. Makeup artist, influencer, may 200k followers sa Instagram. At girl, kwapo. Yung tipong may gay beauty pageant for men, siya yung mananalo. Napataas ang kilay ni Marga. Makeup artist? Kaya siguro perfect lagi ang kilay ni Paolo. May glam team pala siya. Kalma, bes. Sabi ko nga, baka crush lang nila isa't isa. Mutual admiration, ganun. Mutual admiration, my foot. Sagot ni Marga sabay higop ng kape. Hindi ako papayag na matapos to nang wala akong alam. Sundan natin sila ulit. Gusto kong maliwanagan sa nangyayari. Mababaliw ako. Malalim na ang gabi. At katulad ng gusto nila mangyari, magkasama silang dalawa sa loob ng kotse, nakaparada sa tapat ng isang hotel sa Makati. May dalang binocular si Karen, na halatang nabili lang sa Divisoria. Bes, feeling ko talaga spy na tayo. Pero kung ako tatanungin, gusto ko may background music na suspenseful. Yung dugun, dugun, dugun. Karen, please, focus tayo. Saway niya sa kaibigan. Fine. Pero pag nahuli mo yan, promise, ako magbubuhos ng iced coffee sa ulo niya. Ilang minuto ang lumipas, dumating si Paolo, naka-dark polo at may dalang paper bag. Lumabas ng taxi si Kia, naka-black suit, may bit-bit na makeup case. Bes, may dalang makeup kit. Baka makeup session lang talaga yan. Pero na magyakap ang dalawa, napasinghap si Marga. Makeup session? 11:00 na ng gabi? Girl, kung ganyan ang blending technique niya, gusto ko rin magpa-makeup, no? Naniningkit ang mga mata ni Marga. Alam ko na. Nang sumunod na araw, sa opisina, nagpa-meeting si Marga sa creative team. Abala siya sa pagtingin sa resume ng makeup artist na ina-recommend para sa bagong campaign. Napasinghap siya sa nakita. Oh, universe. You really made my day. Akalain mo yun? Boss, siya raw po yung pinakamagaling. Singit ng lalaking staff. At saka sabi po ni Sir Anton, baka gusto mo ma-meet siya in person para ma-approve agad.
Saad naman ni Rina nakatabi ng lalaki. Si Rina, ang sekretarya niya. Sa loob-loob ni Marga, perfect. Pagsubok to ni Lord at kaya ko to. Dumating si Kian sa opisina na parang sariling runway ang hallway. Naka-white button down, naka-jeans na may suot na boots, naka-sling ang makeup kit sa balikat. Pagpasok nito sa meeting room, naroon si Marga na naka-blazer, composed. Walang problema sa buhay. Yun ang akala ng lahat. Nagkatinginan sila at kinagulat niya'y ngumiti ito. Oh wow, Miss Marga, nice to finally meet you. Ang ganda mo, ma'am. Para ka-advertisement ng class with trauma. Napangiti si Marga kahit pilit. Naaasiwa siya sa sinabi nito pero totoo naman. Thank you. Please, have a seat, Mr. Cruz. Umupo si Kian at binuksan ang kit. Before anything else, gusto ko lang sabihin na ang ganda ng skin mo. Flawless. Yung pores pa parang nag-resign sa trabaho. Tumawa si Rina sa tabi, si Marga deadman naman. So, Mr. Cruz, tell me about your work. I saw your portfolio. Very impressive and expressive. Thank you po. Ganun talaga ako. Expressive. Even sa feelings. I believe makeup isn't about hiding flaws. It's about revealing truth. Alam mo yung tipong kahit sinungaling yung tao, maganda pa rin siya sa labas, ganun. Nagtaas ng kilay si Marga. Interesting philosophy. True. Lahat ng tao may fake layer. Makeup helps them look real kahit hindi. Napangiti si Marga na may halong sarkasmo. Well, ang lalim pala ng kabit. Habang nagme-makeup test si Kian sa model, panay ang daldal nito. Alam mo ma'am, dati may jowa akong seaman. Naku, ang gwapo pero ang pangit na ugali. Kala mo kung sino magaling, si manliloko pala. Nalaglag ang pen ni Marga at napatingin siya bigla. Seaman? Yup, mga 1 year din kami. Akala ko siya na yung forever ko. Pero ayun, forever pala siya sa kasinungalingan. May fiancé na pala. Tumawa si Kian pero halatang pilit. Sakit nun. Pero kere lang, mas bet ko yung bago ko, mabango, mabait at loyal. Sa katunayan, isa pala siyang architect. Tahimik si Marga at sa loob-loob niya, architect. Pabango, si Paolo ba? Sinubukan niyang maging kalmado pero halata sa pagkagat ng labi ang tensyon. Nagpatuloy si Kian. Pero alam mo ma'am, life's funny. Kahit gaano kasakit, minsan yung heartbreak mo pa magdadala sa'yo sa tamang tao. Like now, baka nasa tabi-tabi lang. Sabay lingon sa isang cameraman. Natawa ang lahat sa loob ng meeting room. Si Marga lang ang hindi. Pagkatapos ng test shoot, lumapit si Kian kay Marga. Ma'am, can I say something personal? Yes. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaiba kang energy. Alam mo yung vibe ng babaeng niloko pero hindi natalo? Excuse me? Nako, sorry. Baka offensive. I mean, ang tapang mo lang. Pero kahit anong gulo, composure pa rin. Alam mo yung revenge pero may pearls look? You talk too much, Mr. Cruz. Ganun po talaga ako, ma'am. Kapag kabado, dumadaldal. At saka gusto ko lang maging honest. Honesty is my best makeup remover. Nagkatinginan silang dalawa. Parehong nagpipigil ng emosyon. Si Marga, ng inis. Si Kian ang kabang hindi may paliwanag. Pagalis ni Kian, agad siyang tumawag kay Karen. Bes, guess what? Yung kabit ng asawa ko, kakontrata ko pa bilang makeup artist ng campaign ko. Wait, yung Kian? Diyos ko, Bes, universe na yan, no? Pinagtigpo na kayo para magsaksakan ng foundation. Hindi ako natatawa. Paano mo siya natiis? Gwapo raw yan, di ba? Gwapo, oo. Pero nakakainis. Parang may magic siya na gusto mong batuhin ng compact powder pero gusto mo rin yakapin. Naku, girl, that's called attraction. Hindi, Karen. That's called trauma. Habang naglalakad si Marga pabalik sa desk niya, napahinto siya. Sa table may iniwang calling card si Kian. Sa likod, may nakasulat sa malinis na handwriting. Nice working with you, ma'am. You have the kind of face I'd love to paint with honesty someday. Napangiti si Marga, pilit man. Honesty, ah. Let's see how honest you really are. Nasa conference room si Marga. Nakaupo sa dulo ng mahahabang mesa, habang abala ang team sa paghahanda ng presentation. Ang tema ng bagong campaign,
Lies men tell. Irony of all ironies. Parang sinulat ng kapalaran para sa kanya. Okay, team. Sabi ni Marga. Malamig ang tono pero kontrolado. Remember, we're not attacking men. We're revealing truths with humor and class. We want power, not pity. Copy that, boss. Sagot ni Rina. Sa gilid pumasok si Kian. May dalang makeup palette at iced coffee. Good morning, my beautiful truth tellers. Napalingon ng lahat. Si Marga hindi gumalaw. Wow, Ma'am Marga. You look extra fresh today. Bagong serum ba yan o bagong heartbreak? Napangiwi si Rina. Kian. Ngumiti si Marga pero disente kahit pilit. Work mode muna tayo, Mr. Cruz. Copy, ma'am. Pero grabe, promise yung aura mo ngayon, parang CEO ng Karma. Hindi napigilan ni Rina ang tawa. Si Marga nagtaas na ng kilay. Kung alam mo lang, anak ng makeup brush ka. Aniya sa isip. Matapos ang meeting, pumunta si Marga sa pantry. Tahimik, nakatayo habang nagtitimpla ng kape. Pumasok si Kian at humabol ng hininga. Ma'am, grabe yung meeting. Nakaka-pressure pag ikaw yung nakatingin. Parang kahit tama yung ginawa mo, gusto mo pa rin ulitin para mas maging tama. Hindi ko alam kung compliment yan o sermon. Sagot ni Marga sabay lagay ng creamer sa tasa. Compliment, ma'am, syempre. Hindi ako ganito ka-humble usually. Nakangiti siya habang nagsasali ng kape. Tahimik ang sandali. Pareho sila nakatingin sa lumalabas na usok mula sa tasa. Ma'am, alam mo may jowa ako. Napalingon si Marga. Sa isip niya, alam niya naman ang bagay na yon pero hindi niya pinahalata. Talaga? Nakwenta mo na siya kahapon actually. Yes. Siya yung dahilan kung ba't inspired ako magtrabaho ngayon. Walang label issues, walang gaslighting, walang panggagago, ganun. Umiling si Marga at kunwari interesado. Bihira yan ngayon. Totoo, kaya nga thankful ako. Kasi dati, puro toxic relationships pero to si Paolo. Natigilan si Kian. Napasinghap si Marga nang marinig ang pangalan. Pero pinilit niyang umiti. Paolo? Ayun. Yes, siya, Paolo, architect siya. Tahimik, mabait, maalaga. Yung tipong paandar. Yung simpleng good morning niya, sapat na. Alam mo yung mga ganong lalaki? Rare species. Bumigat ang dibdib ni Marga. Rare species, oo. At parang endangered. Dapat kinukulong sa zoo para hindi makapangaliwa. Mukhang mahal mo siya, mahal niyo ang isa't isa. Mahal ko talaga, ma'am. Alam mo minsan naisip ko, sana lahat ng tao maranasan yung ganitong love. Hindi mo kailangan magbago para lang mahalin. Tahimik si Marga at nakatitig lang sa tasa ng kape. Habang nag-aayos ng makeup kit si Kian, bigla siyang lumingon. Ma'am, may weird request ako. Kung may kinalaman si glitter, automatic no. Teka hindi, promise wholesome to. Gusto ko sanang invite ka sa dinner with me and my boyfriend. Parang friendly get-together lang. Halos mahulog ang hawak na kutsara ni Marga. What? Promise walang mali siya. Gusto ko lang siya na makilala mo. Kasi lagi ko nakukwento sa kanya na ikaw yung boss kong klase pero scary. Sabi niya gusto ka raw niyang mamit. Baka matutunan ko raw yung pagiging compose mo. Tila may sumabog na fireworks ng sarkasm sa loob ni Marga. Makikilala. Lamang makikilala ko talaga. Okay. Sige, sabihin mo kung kailan. Oh my God, Mom, really? Thank you, grabe. Makikita ka ni Paolo, sure ako magpa-fanboy yun. Napangiti si Marga pero may bakas ng lamig sa kanyang mga mata. I'm sure I'll enjoy meeting him. Isang Sabado ng gabi, dumating si Marga sa restaurant at sinabi ni Kian. Isang classy Italian place sa BGC. Naka-white dress siya, simple pero elegante. Ang buhok niya nakapusod sa likod. Ang makeup flawless, courtesy of her own steady hands. Habang papasok siya, tanaw niya agad si Kian. Kumakaway mula sa mesa. Ngumiti si Marga. Ngunit mapansin niya ang lalaki nakaupo sa tabi nito. Saglit siyang napatigil. Si Paolo, ang asawa niya. Nagulat ito na makita siya at halatang di mapakali sa kinauupuan. Napangiti si Marga. Huli ka, balbon. Mabagal ang kilos ni Marga habang nilalahad ang kamay. Hi, Paolo. It's nice to finally meet you.
Sa loob-loob niya, finally, after all these years of betrayal. Cheers! Sabi ni Kian sabay taas ng baso. To love, success, and glowing skin. Tumawa si Marga. And to honest man, kung meron man. Natawa rin si Kian. Hindi alam ang double meaning nito. Tama. Honest men are like matte lipsticks. Rare pero kung makita mo, huwag mong bitawan. Habang kumakain sila, si Kian panay kwento kung paano sila nagkakilala ni Paolo. Kung paano nito siya tinulungan sa career niya. Kung paano siya minahal na walang judgment. Alam mo, ma'am, hindi ko talaga in-expect na may lalaki pa palang gaya niya. Yung tahimik pero alam mo sincere. Alam mo ba minsan, umuulan tas sinundo niya ako kahit may meeting siya. Ganun siya ka-sweet. Tumawa si Marga. Mahinahon pero mapait. He sounds perfect. Perfect talaga. Sabi ni Kian, nakangiti habang nakatingin kay Paolo. Minsan nga naisip ko kung nagkakilala kami sa ibang pagkakataon, baka di ko siya deserve. Napatingin si Marga kay Paolo. Nakangiti rin ito pero halata ang kaba sa mata. Para bang unti-unti niyang nare-realize kung sino ang kaharap. Pag-uwi ng restaurant, sabay lumabas si Marga at Kian. Naiwan si Paolo saglit sa loob para magbayad. Thank you talaga, ma'am. Sobrang happy ako na nakita kayo. Alam mo, minsan kasi gusto kong mapagsama yung dalawang taong mahalaga sa akin eh. Ikaw yung idol ko sa karir, siya naman yung inspirasyon ko sa buhay. Perfect combo, di ba? Perfect nga. Tahimik siya sandali sa kangumiti. Mahal mo talaga siya? Oo, ma'am. At alam mo, kung sakaling someday mawala siya, siguro tatanda ako may ngiti pa rin kasi minahal niya ako ng totoo. Hindi makasagot si Marga. Para siyang tinusok ng mga salitang yon. Nakakatawa kung hindi lang masakit. Pag-uwi ni Marga sa kondo, diretsong sa bintana siya dumiretso. Pinuksan niya ang wine at sa bawat higop paulit-ulit na pumapasok sa isip niya ang salitang sinabi ni Kian. Minahal niya ako ng totoo. Tahimik pero sincere. Sa tuwing naririnig yun ang utak niya, para siyang binubuhusan ng malamig na tubig. Pero sa halip na umiyak, tatawa siya. Buti pa yung lalaki, mahal na mahal niya. Pero ang sarili niyang asawa, na may petchay, heto, naiwan sa ere. Leche. Pinunasan niya ng marahan ng luha sa mga mata. Bravo, Paolo. Na-perfect mo ang performance mo. At ikaw, Marga, welcome to the show. Bulong niya sa sarili at ngumiti. Kung laro ang gusto niyo, di laro tayo. Pero ako magdidikta ng ending. Kinabukasan sa opisina, dumating si Kian, bitbit ang bagong campaign draft. Ma'am, I reworked the concept kagabi. I think mas bagay ko ang title natin, The Art of Truth. Kasi diba beauty and honesty always go hand in hand? I like it. Let's keep that title. Talaga? Yay! Alam ko na, yung makeup look, honest eyes tapos. Kian, I trust you with this project. Give it your best shot. Always, ma'am. Promise. Habang umaalis ito, napatitig si Marga sa folder. Ngumiti siya na mapait pero determinado. Perfect. Because it's time someone learns how ugly the truth can be. Pag-uwi ng kondo, bitbit pa rin niya ang ngiti at halakak sa dinner ng isang araw. Ang bawat tawa ni Kian habang pinagmamasan si Paolo, parang maliit na karayom na paulit-ulit na tumutusok sa puso niya. At sa bawat titig ni Paolo kay Kian, doon siya tuluyang nadurog. Tahimik siyang pumasok sa unit. Tinanggal ang heels, tinapon sa gilid. Isinandal ang ulo sa pinto. Pilit pinipigilan ng luha. Pero nang marinig niyang bumukas ang pinto at pumasok si Paolo, hindi niya napigilan. Uy, buti naalala mo may asawa ka pa. Malamig niyang sabi. Tumigil si Paolo sa paghuhubad ng coat at halatang nagulat. Oh, nandito ka na? Akala ko. Naalis na agad pagkatapos kumahapag-dinner sa inyo? Umupo siya sa sofa at tumatawa na mapait. Ang bait mo ah. Ang galing mong magpanggap. Nagpanggap ka rin naman, di ba? I had to. Alam mo ba kung gaano kasakit marinig lahat yon?
Buong gabi niyang kinukwento sa akin kung gaano kanya kamahal, kung gaano siya kaswerte sa'yo at ang mas masakit, wala siyang kaalam-alam kung sino ako sa buhay mo. Tumahimik si Paolo at sa unang pagkakataon, nakita ni Marga ang guilt sa mga mata nito. God, Marga, kung alam ko lang na ikaw ka-dinner namin, di na sana ako sumama. Bakit hindi mo sinabi sa kanya kung sino ako? Paolo, ako yung babaeng ilang taon mong pinangakuan na habang naghihintay sa bahay, may iba kang kinakausap sa messenger? May iba kang kasama? Ba't mo ako nagawang lokohin? Hindi ganon. Hindi ganon? Paolo, huwag mo sabihin hindi ganon. Nakita ko na narinig ko pa, naramdaman ko. Sabihin mo nga, Paolo. Ba't mo pa ako pinakasalan? Kung may ibang parte pala ng sarili mo na hindi kaya ipakita sa akin, ha? May kulang ba sa akin? Di ba ako sapat? Hindi ko ba kayang ibigay yung kailangan mo? Ano ba ako sa'yo, Paolo? Clown? Marga, wag mong gawin ganun. Minahal kita, totoo yun. Minahal? Tapos na. Napatawa siya at halos napaiyak. Anong klaseng pagmamahal yan? Yung tipong habang ako ang asawa mo, siya naman ang kaligayahan mo, and worse, lalaki pa. Alam mo bang nandidiri ako sa'yo at nanliliit ako sa sarili ko? Sa lahat ng tao, ba't kay Kian pa? Di ko sinadya. Ayoko saktan ka, pero nung dumating si Kian, doon ko na-realize na matagal na akong hindi buo. Hindi buo? Napahawak si Marga sa ulo at parang mababaliw. Marga, I tried. 4 years I tried to be the husband you deserve. Pero habang tumatagal, mas nakikita ko niloloko ko lang ang sarili ko. Tahimik si Marga. Tila nawala ng boses. Matagal bago siya muling nakapagsalita. So ano ibig sabihin nun? Mali yung pagmamahal ko? Mali ako dahil babae ako? Di mo kasalanan. Hindi rin kasalanan ni Kian. Minsan darating talaga sa buhay ng tao na ipapakita sa'yo kung sino ka. At siya yung para sa akin. Alam mo, Paolo? Sabi niya na medyo nanginginig ng mababa ang boses. Ang masakit hindi yung niloko mo ko. Sanay na ako doon. Ang masakit, ginamit mo yung salitang pagmamahal habang tinatago mo ko sa anino ng ibang tao. Hindi ko ginamit yun, Marga. Sinubukan ko lang maintindihan kung sino talaga ako. Tama. At ako ang nag-i-eksperimento mo. Diyos ko, Paolo. Akala ko ako yung problema. Akala ko may mali sa katawan ko, sa pagkababae ko sa lahat. At dahil sa galit ko, hagawa ko ng bagay na hindi naman dapat. Nilapitan siya ni Paolo pero umurong siya. Kaya mo ba ako nilalapitan ng ganito? Kaya kinakaibigan mo si Kian para gantihan ako? Kung may bala ka sirain kami, sabihin mo na ngayon. Kasi kung yan ang plano mo, maybe this will be the end of us. Natawa si Marga. The end of us. Paolo, matagal na tayong tapos. Ikaw lang ang huling nakakita sa multo na to. I'm sorry. Sorry? Yun na yun? Sorry? Kung totoong mahal mo ako nun, sana man lang hindi mo ako ginawang kontrabida sa sarili kong kwento. Hindi kita ginawang kontrabida, Marga. Ginawa kitang parte ng buhay ko. Kahit alam ko hindi mo ako kailanman mauunawaan. Napatigil si Marga sa pinto at huminga ng malalim. Hindi ko kailangang intindihin, Paolo. Kasi hindi ako yung na-confuse. Alam ko kung sino ako at sigurado ako kung paano magmahal. Sa kwarto nakaupo siya sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone. Binuksan ang social media ni Kian. Mga ngiti, mga caption at larawan nilang dalawa ni Paolo. Nakaakbay at tawa ng tawa. Ang mundo ni Kian puro liwanag. Ang kanya puro tanong. Habang pinagmamasdan niya ang larawan ni Paolo, napansin niya parang ngayon niya lang itong tunay na nakita. Hindi bilang asawa kundi bilang estranghero. Kinabukasan wala na si Paolo. Iniwan ang wedding ring sa mesa katabi ng isang sulat. Di kailanman kita niloko dahil gusto kong saktan ka. Niloko ko ang sarili ko dahil natakot akong harapin kung sino ako. Pasensya ka na kung nadamay ko sa paghahanap ko ng katotohanan. Katotohanan mo mukha mo. Ba't pa ako niligawan? Ba't pa ako pinakasalan? Ba't ka pa nakipag-sex kung hanap mo lang pala katulad mo ring lalaki? Paolo naman, mababaliw na ako kakaisip at managawa sa akin lahat yon. Di kita maintindihan at ayokong intindihin ka sa sitwasyon mo. Nasaktan ako eh. 3 araw na hindi pumapasok si Marga. 3 araw na tahimik ang unit. Malamig ang kape.
at mga tanong na paulit-ulit na sinasagot sa sarili. Paano mo tatanggapin ang katotohanan kung mismong pagmamahal ang sumira sa'yo? Nasa sofa siya, nakabalot sa kumot, habang pinapanood ang walang tunog na TV. 3 beses nang kumatok ang building staff para maghatid ng deliveries. Puro galing opisina, mga bulaklak at note na get well soon boss. Pero ngayong araw, may kumatok na iba. Matinis, mabilis, parang may halong kaba. Hello, Miss Marga? Hello, this is Kian. Kian Cruz from the office. Natigilan siya. Nagtataka kung bakit ito nandito. Pinagwasdan muna niya ang sarili sa salamin. Magulo ang buhok, namumugto ang mata. Pero wala na siyang lakas para ayusin. Kaya binuksan na lang niya ang pinto. Walang pag-aayos at walang ngiti. Oh my God, Ma'am Marga. Kala namin nagbakasyon ka sa Maldives o sinaniba ng burnout. Tignan mo tong eyebags mo, girl. Parang luggage na naiya. Wala pa akong energy para sa punchline mo, Kian. Wala akong time na pumunta ka dito. You can go. Malis ka na. Hindi to joke, ma'am. Naiiyak na kami sa opisina eh. Si Rina muntik na mag-quit kasi akala namin magre-resign ka na hindi nagpapaalam. Naku, nagluto ako ng sopas. Gawa ko to. Hindi yung ready to hit ha. Alam kong kaya ko mag-alaga. Ikaw, marunong magluto. Kaya siguro in love sa'yo ang jowa mo eh. Excuse me. Kapag may broken heart o flu, ako tinatawag ng mga friends ko, no? Tagapagligtas ako ng mga nagdurugo ang puso. And yes, kasi naniniwala ako sa kasabihang a way to a man's heart is through his stomach. Ganun. Habang nagsasalita, inilapag niya ang sopas at nagsimulang mag-ayos ng mesa. Sige, upo ka. Baka mag-collapse ka dyan tapos ako pa masisi na HR. Tahimik si Marga habang pinagmamasdan nito. Hindi niya alam kung maiinis o matutuwa. Sa dinami-rami ng pwedeng dumalaw, bakit si Kian pa? Ang taong pumalit sa kanya sa buhay ni Paulo. Habang kumakain siya ng sopas, si Kian naman naglalakad-lakad sa sala. Aliw na aliw sa dekorasyon. Wow, Ma'am Marga, ganda ng aesthetic mo oh. Neutral tones, may class, bango pa. Alam mo parang... Napatigil ito nang mapansin ng isang malaking frame sa may pader. Isang wedding portrait. Bride in white satin. Groom in gray suit. At ang groom ay si Paulo. Parang biglang tumigil ang oras. Si Kian, nanigas, di makapaniwala. Si Marga napansin ang direksyon ng tingin niya. At doon niya na-realize kung anong nakita nito. Marga, si Paulo asawa mo? Hindi agad nakasagot si Marga. Nanginginig ang kamay niya habang inilalapag ang kutsara. Huwag mo sabihin sa akin na, teka. Pinigilan ni Kian ang sariling luha. Pilit na tawa pero nanginginig ang labi. Seryoso ba to? Ba't di mo sinabi sa akin nung nag-dinner tayo? Ba't di pinaalam sa akin ni Paulo na may asawa siya? Ginagawa niyo ba akong tanga? Tahimik si Marga, pero kitang-kita ang sakit sa mata. Hindi sa ganun. Saglit lang pero ramdam ang bigat ng hangin sa pagitan nila. Tanging tunog ng aircon at tibok ng puso ni Marga ang naririnig. Ano to, prank? Hidden camera? Huwag mo sabihing ilang buwan na akong gumigising sa katotohanan ako pala ang third party. Fine. Inaamin ko na nagkamali ako dahil pinlano ko. Niloko ako ng asawa ko, pinagpalit niya ako sa isang baklang katulad mo. Alam mo kung gaano kasakit yun para sa akin? Nasusuko ako na mahita ko kayo nagalikan. Naliliit ako sa sarili ko. And don't blame me kung binala kong gumante. Dahil nagpadala ako sa galit ko. Hindi kita sinisisi, Ma'am Marga. Pero paano mo nagawa makapag-dinner sa akin na hindi mo sinasabing asawa mo si Paulo? Nakangiti ka pa nun. Ganon din naman si Paulo sa'yo, Kian. Ipagyabang mo pa sa buong community nyo kung gaano mo siya kamahal, na hindi mo man lang alam na may asawa pala siya. Ni minsan ba hindi ka nagduda sa mga kilos niya? Hindi ko alam, Marga. I swear, wala akong alam. Binalot ng mabigat na tensyon at katahimikan ng dalawa. Si Marga napasandal sa sofa. Si Kian nakatayo pa rin at parang sinampal ng katotohanan. Akala ko single siya. Sabi niya separated daw. Pero never niya binanggit kung sino. Ikaw pala yon. Umupo siya sa tabi ni Marga. Mabigat ang paghinga. Paano ba tayo napunta sa ganito? Siguro,
Dahil pareho tayo niloko ng taong pareho nating mahal. Alam mo, Kian, nung una kita makita, gusto kitang sabunutan. Gusto kong sisihin ka sa lahat. Pero ngayon nandito ka. Di ko alam kung maiinis ako o maaawa sa ating dalawa. Napangiti si Kian kahit luhaan pa rin. Ako rin. Para tayong eksena sa pelikula. Kung ganon, sino sa atin ang bida? Depende. Kung sino may best lighting. Ani Kian sabay tawa. Tumingin si Marga sa kanya. Di ka ba nagtataka why I hired you? Parte sana ng paghihiganti ko but then this happened. Ba't ko pa itutuloy kung pareho tayo naloko? Pareho silang natawa pero sa tawang yon may unting ginhawa. Para bang sa wakas may karamay na rin siya. Tumayo si Kian at nilibot ulit ang mata sa unit. Ang dami niyo pala memories dito. Lumapit ito sa isang shelf. May mga frame photos nila ni Paolo. Mga travel souvenirs. Masakit pala pag may litrato ka nagpapaalala ng kasinungalingan. Lumapit si Marga at kinuha ang isa sa mga frame. Alam mo ba? Araw-araw ko tong tinititigan dati. Kala ko inspirasyon pero ngayon, parang dekorasyong niluma ng panahon. Ba't di mo na itapon? Di ko pa kaya. Bakit? Dahil sa litrato na yan, may taong minahal ko ng totoo. Kahit siya pala, hindi ako minahal ng buo. Tumahimik si Kian at halatang tinamaan. Tama ka, pareho tayo. Hindi ko alam kung ano mas masakit. Yung ginawang lihim o yung katotohanan ako yung naging dahilan kung ba't may nasasaktan. Lumapit si Marga at naupo sa tabi niya. Hindi ko ang dahilan, Kian. Si Paolo ang gumawa ng desisyon. Pareho lang tayong ginamit sa magkaibang paraan. Pero Marga, minahal ko siya. Hindi dahil gusto ko mang-agaw, kundi dahil naniwala ako malaya siya. At minahal ko siya, kahit di ko na siya maintindihan. Ang ironic, no? Pareho nating minahal ang parehong taong di marunong magpakatotoo. Alam mo, Ma'am Marga, sabi ni Kian at pilit nang umiti. Ngayong alam ko na lahat. Gusto ko mag-sorry, hindi lang bilang kasangkot, kundi bilang taong hindi nakakita na senyales. Gusto kong ayusin kahit papano. Di mo kailangang ayusin. Hindi mo rin kasalanan na totoo ka lang nagmahal. Pero gusto kong bumawi. Kahit sa simpleng pagbabantay o pagpapatawa sa'yo kapag naiiyak ka. Magaling ka pala sa ganun, no? Yung pag-aalaga sa mga taong wasak. Nag-specialize ako dyan. Therapy. Through chika. Nagtawanan silang dalawa. Tawa na may luha. Pero may tawa pa rin. At sa gitna ng sakit, may kakaibang ginhawa. Habang nagkukwentuhan sila napansin ni Marga ang paraan ng pagtitig ni Kian. Hindi na gaya ng dati. Hindi mayabang. Hindi mapaglaro, may sincerity. May lambing na tahimik. Ba't mo pa ako dinadalaw? Hindi mo naman ako kailangang alagaan. You're right. Pero minsan kapag pareho tayong sugatan, makakatulong ang isa't isa sa atin. Baka kaya ako pinadala dito ng universe para na rin maghila ko, pati ikaw. O baka para turuan kang wag na ulit ma-inlove sa may asawa. Gaga. Pero don't worry, lesson learned. Next time, magpapa-background check na ako. Good. Kasi ayoko ma-feature ka sa mga palabas bilang asawang naloko at karelasyong na-shock. Nagkatawanan sila. At sa gitna ng halakakan parang unti-unting gumagaan ang bigat sa dibdib ni Marga. Bago umalis si Kian, humarap siya kay Marga. Salamat ah. Akala ko dudurugin mo ko. Pero binigyan mo pa ako ng chance sa pakinggan ang side ko. Lumapit si Kian at marahang hinawakan ng kamay niya. Kung kailangan mo ng kaibigan, o ng cook, o makeup artist, o tagapagpatawa, nandito lang ako. Ngumiti si Marga. Sa unang pagkakataon mula na masira ang kasal niya, nakaramdam siya ng kapayapaan. Pag-alis ni Kian, tumingin siya sa wedding portrait. Huminga ng malalim at sa wakas. Kinuha ito at tinabi sa aparador. Hindi niya tinapon, pero hindi na rin niya pinapansin. Hapon na nang bumalik si Marga sa kondo galing opisina. Pagod man, ramdam niya ang gaan sa dibdib.
Unti-unti, natututo na siyang huminga nang hindi nabubulunan na nakaraan. Pero pagpasok niya sa lobby, nagulat siya nang makita ang pamilyar na anino sa harap ng unit niya. May dalang maliit na paper bag, mukhang ilang oras na naghihintay. Si Paulo. Napahinto si Marga at parang biglang huminto din ang paligid niya. Anong ginagawa mo dito? Taas kilay niyang tanong. Tumayo si Paulo halatang puyat, gusot ang polo at mapungay ang mga mata. Pwede ba tayo mag-usap? Wala na tayong kailangan pag-usapan. Please, kahit sudali lang. Napabuntong hininga siya pero sa halip na paalisin, binuksan niya ang pinto. 5 minuto lang. Pag lumagpas ka ron, tatawag ako ng guard. Tahimik silang pumasok sa sala. Tila kabisado pa ni Paulo ang bawat sulok. Ang sofa, ang basong may marka ng lipstick, ang lumang painting na siya pa ang pumili mismo noon. Pero ngayon parang banyaga na siya rito. Marga, iniwan ako ni Kian. Walang reaksyon si Marga. Kalmado pero ang mga mata niya matalim. At gusto mo maawa ako. Puti nga sa'yo, karma mo yan. Di ko alam kung saan ako nagkamali. Akala ko siya na yung sagot. Akala ko siya yung kulang. Pero wala pa rin ako mapapala kung mali ang paraan ng pagmamahal ko. Tinitigan nito ni Marga ng walang imik. Sa loob-loob niya, may maliit na bahagi pa rin gustong maawa. Pero mas malakas na ngayon ang parte niyang natuto. Paulo, hindi mo kailangan magpaliwanag. Hindi ko kailangan maintindihan kung ba't ka umalis. Ang importante lang ngayon, mabuti umalis ka. Hindi ganun kadali. Hindi ako pumunta dito para humingi ng tawad lang. Gusto ko itama kahit papano. Paano mo itatama yung ginawa mong mali? Bumabalik ka ba sa akin ngayon dahil iniwan ka? Dahil wala ka nang matirahan? O dahil ngayon mo lang na-realize kung gaano mo ako sinaktan? Di ko sinadya. Di mo sinasadya pero ginawa mo. Hinayaan mong mahulog sa iba habang kasal tayo. Ang tawag doon, Paulo, desisyon. Pinili mong manahimik habang ako nagtataka kung saan ako nagkulang. Pero minahal kita. Minahal kita, Marga, kahit di ko alam kung paano. Tama na. Minahal mo lang ako kasi ako yun nandito. Kasi kung alam mo, hindi mo sana ako ginawang panakipbutas sa identity crisis mo. Naghahanap lang ako ng sarili ko. At doon ko lang naintindihan ko sino ako. Good for you. Pero habang hinahanap mo ang sarili mo, ako naman yung nawala. Di ko alam kung paano magsisimula ulit. Sabi ni Paulo, kaya ako nandito hindi para bumalik. Pero para humingi ng tawad sa lahat. Sa sakit, sa kasinungalingan, sa... Tumigil ka na, Paulo. Hindi ko kailangan ng sorry mo. Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Kasi kahit anong gawin mo, hindi na mabubura yung ginawa mo sa akin. Lumingon siya at tumitig dito ng diretsyo. At kung gusto mo ng closure, eto na yon. Binunot niya ang isang envelope sa bag. Legal papers. Ayan ang annulment paper. Naiproseso ko na, kailangan mo lang pirmahan. Napatitig si Paulo. Parang di makapaniwala. Ganun na lang? Wala man ng second chance? Ang kapal din ang mukha mo. Humihingi ka pa talaga ng second chance para ano? Para saktan ulit ako sa oras na makahanap ka na ng iba? Hindi. Hindi mo na maibabalik yung tiwalang sinayang mo. Hindi ba pwedeng ayusin? Pwede naman tayo magsimula ulit. Di ko naman piniling saktan ka. Ayoko na. Yung iba kailangan lang tanggapin para tuluyang maghilom. Hindi mo na kayang gamutin ang sugat na binigay mo sa akin. Umiling si Paulo. Akala ko kilala kita. At ako rin. Akala ko kilala kita. Pero iba pala yung taong pinakasalan ko. Hindi nakasagot si Paulo. Lumapit si Marga at inilapag sa harap nito ang ballpen. Pirmahan mo na lang, Paulo. Kasi kahit anong paliwanag pa, yun pa rin ang totoo, niloko mo ko. Tahimik lamang si Paulo habang kinukuha ang ballpen at lumagda. At habang nagsusulat ng pangalan, bumagsak ang luha nito sa papel. Siya naman dumiretso sa bintana pagkaalis nito. Binuksan ang kurtina at tinanawang lunsod sa labas. Sa unang pagkakataon pakiramdam niya, siya ulit ang may hawak ng direksyon ng buhay niya. Hindi siya ang iniwan.
Siya ang nagpalaya. Ilang araw ang lumipas mula nang tuluyang umalis si Paolo sa kondo. Tahimik ang gabi, ngunit sa katahimikan na yon, naroon pa rin ang ugong ng salitang iniwan nito, na sana maging masaya siya. Masaya ba siya ngayon? Di pa siguro, pero marunong na siyang huminga ng hindi hinihintay ang sagot sa tanong na yon. Sa gitna ng katahimikan, narinig ni Marga ang mahinang katok mula sa pinto. Perfect timing ka naman, oh. Nagdadrama yung tao. Bulong niya sa sarili, sabay tinungo ang pinto. Pagbukas niya, nakita niya si Kian. Hi. Naka-t-shirt lang ito at faded jeans. May dalang paper bag na take out. Pasensya na sa istorbo. Sinabi ni Karen na sa office, ilang araw ka nang di pumapasok. Nag-worry ako. Bakit? Wala lang, concern lang. Kasi para ikaw yung tipo ng taong hindi basta nagpapahinga kahit pagod na. Naging psychologist ka na ngayon. Hindi, pero marunong ako makaramdam. Tahimik sila nagkatitigan sandali. Papapasukin mo ba ako o dito nang tayo kain sa hallway? May sinigang at pansit canton. Comfort food ko to pag malungkot ako. Sige na nga, pero wag kang makalat ha. Tahimik silang kumain. Sa una walang tanungan, walang paliwanag. Tanging tunog lang ng kutsara tinidor sa pinggan. Masarap. Siyempre. Pinaghirapan ko maglakad papunta ang karinderya. Kala ko ikaw nagluto. Kung ako nagluto baka na-hospital ka na. Napapailing siyang natatawa. Natahimik silang muli. Ibang klase ng katahimikan. Hindi na mabigat, hindi rin awkward. Parang dalawang kaluluwang parehong pagod na. Parehong gustong umupo kahit sandali. Alam mo, nakakatawa no? Ang alin? Na ikaw yung babaeng tinulungan ko mag-move on. Tapos yung lalaking pinag-move-onan mo, siya rin pala yung minahal ko. Nga pala, di mo nasabi sa akin naghiwalay na pala kayo. Oo, dapat lang. Walang kwenta ang lalaking tulad niya, no? Sabi ni Kian. Di siya kawalan. At mabuti na lang din, pumirma na siya ng annulment paper. Pero sa totoo lang, nahihiya pa rin ako sa'yo, Marga. Nagigilty ako kasi kasalanan ko kung ba't ka nasasaktan ngayon. Di mo nga kasalanan, huwag kang makulit. Hindi ba naman ako tanga? Nagpadala ba naman ako sa sweet gestures niya? Huwag ka na magpaliwanag, Kian. Pareho lang tayo naloko. Magkaibang paraan nga lang. Pero hindi ako mapalagay eh. Kasi ikaw yung nasaktan nung una, tapos ako yung sumunod. Parang ginamit niya tayong dalawa sa salamin. Para makita ko sino siya. Ang problema, kapag sinubukan mo mahalin ng taong hindi pa kilala ang sarili niya, ikaw ang mauubos. Tumahimik si Kian at tumingin kay Marga. Hindi tingin ng pagkukumpara kundi tingin ng pag-unawa. Ang lakas mo, no? Hindi ko alam kung paano mo ito nagagawa. Ako nga ilang araw nang walang tulog, ikaw nakangiti pa. Napangiti si Marga ng bahagya. Di naman totoo yan. Ang totoo, pag uwi ko gabi-gabi gusto kong magwala pero pagod ako. Pagod ka kasi sobra ka nagmahal. At ikaw, pagod din. Kasi sobra ako nagmahal ng maling tao. Nagkatinginan sila. Parehong nakatawa pero halatang may bigat sa loob. Ang ironic, no? Pareho tayong pinaglaruan ng parehong tao tapos ngayon nagkakape tayong dalawa sa isang mesa. Lumipas ang ilang minuto. Hanggang sa unti-unti nang gumaan ang usapan. Si Kian, nagsimula magkwento ng mga simpleng bagay. Tungkol sa plansyang nasunog niya, sa aso niya ayaw maligo, sa baristang inakala niyang straight. At si Marga sa unang pagkakataon tawa ng tawa. Yung totoong tawa. Hindi pilit, hindi defensive. Puno ng kasiyahan sa muka. Di ko alam kung paano mo nagagawa yan. No? Yung pagpapatawa kahit nasasaktan ka din. Siguro dahil kung di ko tatawanan, iiyak lang ako buong araw. At least pag tumawa ako, mawawala kahit paano yung sakit. Tumingin si Marga at sa loob-loob niya, may kakaibang init na unti-unting pumapasok sa kanyang puso. Hindi ito attraction, kundi comfort. Yung presensya ni Kian, parang yakap na hindi nakakahiyang tanggapin.
Alam mo, nung una kita nakilala, akala ko suplada ka. Yung tipong di marunong umiti. Hindi ka nagkakamali. Natatawang sagot ni Marga. Pero nakakapagod din maging suplada, no? Ngayon? Ngayon siguro gusto ko nalang matutong tumawa ulit. Pwede akong tutor. Libre? Siyempre, pero may bayad. Anong bayad? Timplahan mo ako ng kape. Ang sosyal kasi ng kape mo halatang branded. Tahimik sila nagkatinginan hanggang sabay silang mapatawa. Walang halong awkwardness, walang pressure. Dalawang taong parehong sugatan pero kayang huminga sa tabi ng isa't isa. Teka, may instant coffee pa ako dyan. Instant? Mas sosyal kaysa sa ex mo, no? Tumawa si Kian sabay palakpak. Okay ka rin palang kausap, no? Habang binubuhos ni Marga ang mainit na tubig sa tasa, napaisip siya. Sa dami ng gabing ginugol niya sa pag-iyak, ngayon lang siya nakaramdam ng kapayapaan. Hindi man masaya sa kabuuan pero magaan. Pag-abot niya ng kape kay Kian, nagtagpo ulit ang mga mata nila. Salamat. Sa kape? Hindi. Sa pagpayag mo makasama ako kahit ganito ang sitwasyon. Alam ko hindi madali pero gusto ko makilala ka bilang ikaw. Hindi bilang ex ng ex ko. Tignan natin. Pero huwag ka masyadong umasa. Nagbabago ang isip ko. Ngumiti rin si Kian. Challenge accepted. Sa mga tawa at tahimik na titig, may kakaibang aliw sa pagitan nilang dalawa. Lumipas ang 2 linggo mula nang dumalaw si Kian sa kondo ni Marga. Noong una, akala niya isang beses lang yun. Isang random na gabi ng pahigiramay at pagdadala ng sinigang. Pero ngayon tila naging routine na ang dalaw. Minsan may dalang kape, minsan pastries. At minsan basta lang susulpot at sasabihin, Miss mo ako, no? Huwag ka mag-deny. Noon nainis pa si Marga. Ngayon para may kulang kapag hindi niya naririnig ang maingay na boses ni Kian sa umaga. Marga, buksan mo to, dala ko yung tinapay. Tinapay lang ba? At pagmamahal. Sabay halakak ni Kian. Pero wag ka, limited edition yan. Bukas pa lang ng pinto, naamoy na ni Marga ang matamis na halimuyak ng pandesal at brewed coffee. Tumingin siya kay Kian. Proud na hawak ang paper bag. Binili ko sa bakery. Pero ako nagabot ng pera, so technically ako pa rin. Napailing si Marga. Di mo talaga mapigilan yung pagiging proud mo sa mga simpleng bagay, no? Hello girl, self-love yan. Araw-araw silang nagkikita pagkatapos ng trabaho. Si Kian dumadaan sa opisina after work para sunduin siya. Minsan dala ang motor, minsan ang sarili lang. Hindi nila pinag-uusapan si Paolo. Hindi rin nila binabalikan ng sakit. Minsan tahimik lang sila sa coffee shop, magkatabing nag-work sa laptop. Minsan naglalakad sa park, nagbibiroan tungkol sa mga nagja-jogging. Ba't parang lahat nagja-jogging galit? Baka kasi may iniwan din silang sakit. O baka wala silang pantaksi, no? Laging ganon, ang simpleng banter nila nagiging pahinga. Isang gabi habang sabay silang nagde-dinner sa kondo, bigla na lang natahimik si Marga. Nakatingin sa baso ng tubig, parang may malalim na iniisip. Hoy, nasa earth ka pa ba? Niisip ko lang. Ba't kailangan ko maramdaman yung ganitong klaseng sakit para lang ma-realize kung sino talaga ako? Tumingin si Marga sa lalaki. Ikaw, ano natutunan mo sa mga sakit na naramdaman mo? Tumahimik si Kian at tumitig sa kawalan. Na minsan, hindi mo kailangan baguhin kung sino ka para lang magmahal ng tama. Kasi kung mahal ka talaga ng tao, hindi mo kailangan itago yung kulay mo para magustuhan ka niya. Mula sa labas ng bintana, maririnig ang mahinang ugong ng sasakyan. Kian, alam mo minsan nainggit ako sa tapang mo. Ako rin. Nainggit ako sa tibay mo. Kasi kahit anong gulo, andyan ka pa rin. Steady. Ako kasi minsan, gusto ko nalang mag-resign sa buhay. Pagkatapos nilang kumain, tumulong si Kian magligpit ng mga plato. Tahimik silang nagbanlaw ng pinggan. Parang mag-asawang sanay sa isa't isa. Sa mga simpleng kilos, pag-abot ng basahan, paghawak ng baso, may kakaibang comfort na hindi nila kailangang ipaliwanag.
Marga, pwedeng weird to pero salamat ha. Para saan? Para payagan mo ako maging parte ng healing mo. Di lahat ng taong niloko kayang kausapin yung kabit na ex nila. Di mo kailangan humingi ng pasensya, Kian. Kung tutuusin, pareho tayong biktima. Ang pagkakaiba lang, ako yung legal, ikaw yung surprise. Grabe, surprise talaga. Surprise with sparks. Pagkatapos sila maglinis, naupo sila sa sofa at tahimik. Si Kian nakahilig sa sandalan. Si Marga hawak ang tasa ng kape. Alam mo ba, minsan naisip ko, baka kaya tayo pinagtagpo kasi pareho tayo marunong magpatawa kahit basag. Baka nga. Pero sa likod ng tawanan, may kakaibang init sa pagitan nila. Hindi pag-ibig, pero hindi rin simpleng pagkakaibigan. May tatanong ako sa'yo. Sige. Paano ko sa huli, yung tao nagpaiyak sa'yo, siya rin yung dahilan ng pagiging masayahin mo? Magiging dahilan siya ng pagngiti mo? Di ko pa alam. Pero kung mangyari man yun siguro kasi kaya ko makakita ng kabutihan sa gitna ng gulo. Grabe, ang lalim mo talaga. Ikaw, anong sagot mo kung ako magtatanong yan? Simple lang. Kung siya ang dahilan ng ngiti mo ngayon, baka yun na talaga yung happy ending mo. Parehong tumingin sila sa isa't isa. Sa sandaling yun walang halong biro. Tanging katotohanan. Isang sandali ng mutual understanding. Alam mo girl, lahat na ex ko may jowa na. Ikaw na lang yung consistent na single. Wow, salamat sa reminder ha. At least ako naghihintay lang. Sige nga, game tayo. Kung in 5 years wala pa rin tayong dawan, tayo na lang magpakasal. Loko ka. Baka gusto mo pa yata agawan ako ng wedding gown. Di talks pa rin ako. Pero kung bibigyan mo ako ng chance, why not? Pwede nga pareho tayo nakaka-casual lang eh. Simple lang. Basta meron tayong pagkain sinigang at pansit canton na handa, tapos only instant coffee. Parang nasa lamay naman yun. Pero sige, deal. Kung sakaling mangyari yun, siguraduhin mong mahal mo ako Hindi dahil napagtripan mo lang. Tumingin si Kian gamit ang seryosong mga mata. Bakit? Di mo pa ba nararamdaman? Halfway there na nga ako eh. Bahala ka nga. Baka nga mangyari pa yan. 5 taon ang lumipas. Sa labas ng simbahan sa Tagaytay, malamig ang simoy ng hangin at halatang dahan-dahan ang paglubog ng araw. Sa gitna ng mga yon si Marga. Nakatayo habang inaayos ni Karen ang laylayan ng kanyang wedding gown. Grabe Marga, dati halos isumpa mo lahat ng lalaki tapos ngayon ikakasal ka sa ex ng ex mo? Destiny ba yun o cosmic joke? Siguro pareho. Pero masaya ka ngayon, di ba? Tumingin siya sa labas ng bintana ng bridal room. Nakita niya si Kian, naka-dark blue suit, abala sa pakikipagbiruan sa mga bisita. At kahit 5 taon na lumipas, ganun pa rin ang epekto nito sa kanya. Parang unang araw ng kalayaan. Masaya ako at kontento. Hindi naging madali ang lahat. Matapos ang confrontation noon, halos 5 taon din bago, tuluyang maanalang kasal nila ni Paolo. Di ko ginagawa to para mapatawad mo ako. Ginawa ko to kasi gusto kong bumawi. Kahit sa huling paraan na kaya ko. Sabi ni Paolo nung huling araw ng hearing. Tahimik lang si Marga noon, nakaupo at nakatingin sa mesa. Salamat. Hindi na sila muling nagkita pagkatapos noon. Hanggang isang araw, may nakita siyang post sa social media. Si Paolo, masaya na. May bagong partner, lalaki ulit. At sa pagkakataong yun, wala na siyang naramdamang galit. Ngayon, habang tinutulungan siya isuot ni Karen ng belo, napangiti si Marga nang maalala ang lahat. Kung dati, galit na nagtulak sa kanya para mabuhay, ngayon pag-ibig na. Hindi na siya si Marga na ubos sa luha, kundi si Marga na marunong tumawa, magmahal at magpatawad, kahit sa sarili. Pagbukas ng pinto ng simbahan, sumalubong sa kanya ang musika ng violin. Nakita niya si Kian sa altar. Nakatingin lang, habang nakatitig sa kanya. Sa mga mata nito may halong saya, pagmamahal at pasasalamat. Habang naglalakad siya sa aisle, hindi niya napigilang mapangiti. Ilang taon din niyang pinangarap na maging ganito.
Hindi yung perpektong kasal kundi yung kasal na tahimik, totoo at puno ng respeto. Pagdating niya sa altar, inabot ni Kian ang kamay niya. Ang ganda mo. Alam ko no, pero salamat pa rin. Tumawas si Kian at tinaplos ang kanyang kamay. Tignan mo tayo ngayon. Dati kumakailan ng sinigang at pansit canton, ngayon kasal na. Di upgrade. Kala ko nga hindi matutuloy ang deal na to. Lakas mo rin kay Lord, no? Kasi ito yung uri ng pagmamahal na palaging dinadalangin. Habang nagbabasa sila ng kanilang vows, natahimik ang buong simbahan. Si Kian ang unang nagsalita. Marga, hindi kita minahal. Dahil kailangan ko patunayan na kaya ko magmahal ng babae. Minahal kita kasi sa'yo ko. At sa'yo ko natutunan kung ano ibig sabihin ng tahimik na pagmamahal. Yung di kailangan ipagmalaki. Yung sapat na sa'yo lang. Salamat kasi tinanggap mo ko. Hindi lang bilang tao kundi bilang ako. Lumingon ito sa audience at doon sa may likuran ng simbahan nakita nito si Paolo. Walang tensyon, walang pait, nakangiti lang. Isang simpleng acknowledgement ng dalawang taong minsan nagkasakitan, pero pareho nang nakalaya. Pagdating naman ng oras ni Marga, nanginginig ang tinig niya. Kian, sa unang araw na nakilala kita, hindi ko alam kung tatawa ako o maiinis. Pero araw-araw mula noon, tinuruan mo ako maging masaya. Kahit umiiyak, hindi ako natatakot. Tinuruan mo ako magmahal ng walang kondisyon. Maraming nagsasabing kakaiba tayo pero sa totoo lang, wala naman talagang normal na pag-ibig, di ba? Ang mahalaga totoo. At totoo ka sa akin. Matapos ang seremonya, nagtungo sila sa garden reception. Maliwanag ang ilaw, malamig ang hangin, at ang mga halakakan ay parang musika sa gabi. Habang naglalakad sina Marga at Kian papunta sa table, lumapit si Paolo. Congrats. Salamat. Masaya akong pumunta ka. Dapat lang. Ikaw ang pinakamagandang chapter na natapos ko. Tumingin si Kian sa biro. Hoy, huwag kang flirt. Kasal na kami. Relax lang. Meron din akong jowa, no? Si Mark, yung photographer namin dati. Sabay sila napatakip ng bibig. Sa mapanodyong paraan. Walang awkwardness, hindi galit. Alam mo, Marga, buti na lang pinayagan kita umalis nun. Kasi kung hindi ko rin makikita siguro kung gaano ka talaga kasaya ngayon. Ngumiti si Marga at sumagot. Buti na lang talaga. Kung hindi ko makikilala si Kian. Sabay silang natawa. At sa tawang yon, tuluyang natapos lahat ng pait. At habang nag-aayos si Marga ng veil sa labas ng tent, nilapitan siya ni Kian. Mrs. Cruz, ang ganda mong basang sisiw. Ikaw naman, Mr. Cruz, ang gwapo mong bading. Natutomboy ako sa'yo. Pareho silang natawa sa sinabi. Magkahawak kamay silang naglakad palayo, papunta sa veranda kung saan kita ang ilaw ng lungsod sa malayo. Ilang taon na rin na magsimula ang lahat ng sakit at pagtataksil. Ngayon, lahat ng iyon, parang lumang pelikulang pinanood niya minsan. May aral, may luha pero tapos na. Di na siya galit. Hindi na siya nagtatampo sa tadhana. Dahil sa dulo, hindi pala tungkol sa kung sino ang mananalo o kung sinong talo. Kundi kung sino natutong magmahal ng walang takot. Habang sumasayaw si Marga at Kian, ang bawat linya ng kantay parang kinukwento lahat ng pinagdaanan nila. Ang sakit, ang tawa, ang muling pagtuklas ng pag-ibig. Di ko akalaing mauuwi tayo sa ganito. Pero siguro ganito talaga ang destiny, no? Minsan magulo, pero lagi may direksyon. Salamat kasi minahal mo ako kahit wasak ako nun. Salamat din. Kasi pinaniwala mo akong kaya ko magmahal. Kahit na iba ka. At doon sa gitna ng gabi at ng mga ilaw, huminto ang oras. Walang luha, wala nang galit. Tanging pusong natuto, naghilom at muling nagmahal. Sa huli natutunan ni Marga na hindi lahat ng pagtatapos, kabiguan. Minsan, ito ang simula ng pinakatotoong pahina ng buhay. At kung minsan, ang kabit na minsang sinisisi ng mundo, siya palang magiging dahilan ng tunay mong kalayaan.
The end.